Yan. Almusal po tayo, ano? Ito, maruya sa kape. Ito yung almusal natin dito sa farm. Anyway, pag-usapan natin sa video episode na to, ano? Ang mga gamot na ginagamit sa paglalaban. So, dahil stag season na naman, marami tayong mga tanong na naiinkwentro, ano? Katulad ng sabi ng isa sa mga followers and subscribers natin, ano-ano daw ba ang mga gamot na ginagamit natin sa paglalaban ng manok. So kumbaga napakaganda ng katanungan, ano, dahil talagang sa panahon ngayon open na yung impormasyon, open na lahat ng produkto, talagang pagalingan na lang maghanda, pagalingan ng gamot kung meron man, ano, patibayan ng manok, patatagan ng galing, ano. Talagang kailangan magsama-sama yung mga factors na yan para manalo. Pero specifically sa gamot, ano, kasi talagang yan din yung mga mali ko nung una. Yan din ang mga mali ko nung una, ano. Kasi unang-una, yung mga gamot na sinasabi natin na binibigay, na ina-advertise, ano, tingin ko naman ginagawa naman yan may specific purpose, ano. Ang kailangan lang natin nitong i-analyze o malaman kung ano bang specific purpose para sa atin. Anong nangyayari sa manok kapag binigay natin ang specific na gamot, ano. Kasi may iba naman na nakabisado na nila ang formula ng paggamit ng manok. May iba naman na hindi pa kabisado, ano. So kumbaga kung hindi pa natin kabisado, tingin ko magdahan-dahan muna tayo, ano. So ako na-try ko na halos lahat. Na-try ko na halos lahat ng klase ng gamot, lahat ng mga supplements, mga pointing capsules na yan, yung mga pointing kung ano-ano pa yan. Na-testing na natin yan. Na-testing na natin yan. And sa akin, wala pa rin tatalo sa natural. Wala pa rin tatalo sa natural. Kasi tingnan nyo, ang ibang mga supplements, ano, ang ibang mga supplements, pag titingnan nyo yung mga ingredients niyan, may nakalagay ribose, glucose. So anong ibig sabihin ng ribose sa glucose na yan? That is a form of sugar. That is a form of sugar. So let me give you an example, ano. Asukal, ano, asukal. Anong epekto ng asukal sa katawan? Tingnan nyo yung bata. Pag binigyan nyo ng tsokolate ang bata, chocolate, pinakain nyo, makikita nyo, hyper ang bata. Hyper talaga pagkakain niya ng chocolate. Pag pumasok sa bloodstream niya, yung tamis ng chocolate. Kasi ang chocolate, cocoa and sugar yan. Kaya matamis dahil may asukal. So pag pumasok sa bloodstream ng bata o ng tao, yung tsokolate, yung asukal ng tsokolate, hyper yan. So kahit naman tayo, kahit matanda na tayo, pag kumain tayo ng chocolate sa gabi, hirap tayong makatulog. Hirap tayong makatulog. Kasi yung asukal, ginigising tayo ng asukal. So, di ba, tingnan nyo, ginigising tayo ng asukal. Yung bata, nagiging hyper, tayo matanda, di makatulog. So, kumbaga, that's fine. That's fine. Pero mapapansin nyo, pagkatapos ng ilang minuto o isang oras na yung bata, tapos na magkukulit, humupa na ang epekto ng chocolate, na-consume na niya ang sugar, tulog ang bata. Tulog ang bata. Inaantok. So, ano ibig sabihin? Kasi pag pinakain mo ng tsokolate, pag nag-consume ka ng sugar, yan mo, pag nagkape tayo, okay, kung ano, kape na may asukal, kumain ka ng cake, parang energetic ka. Pagkatapos na naantukin ka. Kasi may tinatawag tayong sugar rush. Sugar rush. Pag pumasok sa bloodstream mo yung asukal, parang energetic ka eh. Hyper na hyper ka. Bursting ang energy mo. Pero temporary lang yan. Pagkatapos yan, sabi ko sa inyo, example natin kanina, tulog ang bata. So, nung natulog ang bata, ano ibig sabihin? Ang kasunod ng sugar rush is sugar crash. Pag sabing sugar crash, parang aeroplano nag-crash. Bagsak ang energy level mo. So, pag bumagsak ang energy level mo, matutulog ka. So, sa manok, anong epekto? Nandyan na yung gumigiri ang manok, nandyan na yung manok na gumagala-gala ang mata kahit saan, kahit nasa garas, kaya tanggalan mo ng bayna, gumagala-gala ang mata, nililimber mo, parang hindi siya gaanong nagre-react sa patuka, nililimber mo, ang ingay-ingay, something na ganun, ano, something na ganun. So, kumbaga, pwede nyo namang gamitin, depende kung kabisado nyo, ano. Kasi ako, yan ang takot ko, no. So, hindi consistent ang score ko noon, may mga gumigiri, ewan ko, hindi ko malaman.
So, nung tinanggal ko yung mga ganyan na supplements na yan, yung mga pinapatak sa bibig, mga pinapainom hours before, tinanggal ko yan, naging consistent ano. So, last year, nakapag 9 points tayo sa bakbakan out of 11 stag using this method. So, kumbaga talagang natural method, natural method. So, ang last na bigay ko ng gamot or ng vitamins is 3 days before. 3 days before ng laban, dun lang ako nagbibigay. So, the rest, natural lang sila. Natural ang galit, natural ang pointing, natural ang tubig sa katawan. Hindi ka magkakamali. Kasi minsan, mapapansin mo, sobrang galing nung nag-i-spar tayo. Sobrang galing nung nagsiselect. Sabi nila, pagdating si Radas, bakit nagbago? Bakit nagbago? Gumiri, o dahil yan sa mga kung ano-ano mga vitamins at mga supplements na binibigay natin during those fight time, fight day, fight hour. So, ito, hindi ko naman nilalahat sa mga nakakabisado, okay lang. Pero sa mga baguhan pa lang, huwag kayong padadala, Huwag kayong padadala sa mga kung ano-anong ganyan. Kumaga, put it the natural way as possible until magamay mo na, until may magustuhan kang supplement na hiyang sa'yo para sa ma-point mo ang manok mo, that's the time, That's the time. Pero not until hindi mo pa nakakabisado, kumbaga, natural muna kasi talagang magbabayad ka ng napakaraming tuition fee pag ganyan, So, nadaanan ko na yan lahat, nadaanan ko. Pero point na, yung mga super kong manok, panalo na lang, tumatabla pa, pinagkakatay ko. Super na mga manok yun. Actually, yun yung mga kapatid na mga nanalo sa World Slasher. Yung mga bata pa na kapatid doon, pinagpapatay ko. Sa inis ko, kasi hindi ko makuha ang gusto kong palo. Nasamantalang super na super nung nagpa-final selection kami. Pero nung araw ng laban, gumigiri, ang bait-bait, binabangga ng balikat ang kalaban. So, nung na-analyze ko lately, dahil yun doon sa mga supplements. So, ulitin ko, nagbibigay kami 3 days before. Wini-withdraw na namin lahat ng supplements. Ang ginagawa na lang namin, tinataniman namin sila ng galit. Pinapatokaan dito, kinakahig, palakad, tapos hayaan na lang. Kung in 3 days time, magbi-build up sa kanya yung galit, yung natural na rhythm ng katawan niya, yung natural na testosterone, magbi-build up yan. Taniman mo ng galit. Yun lang, So, naggumamit ako dati ng kung anong pills. Nagkanda loko-loko. Gumiri man ako. Grand finals pa naman nun sa Manila Arena. So, sayang, hindi namin nahabol. Kaya kumbaga talagang very risky, So, that is part of learning. So, may enkwentro nyo din yan. Ang importante, you don't stop. And you learn, Kasi talagang mahirap na parang sobrang galing ng manok mo, inalagaan mo, grabe ang pagod, grabe ang gastos. Pagdating ng laban, gigiri lang, o sobrang bait, walang puwersa, walang power, kung ano, na hindi niya magawa kung anong ginagawa niya sa gradas na normally, na dapat na hindi na siya ma-stress, na dapat hindi siya magbabago, na dapat mas lalo siyang gagaling dahil pinapahinga na lang siya. So, kumbaga, yun yung natuklasan ko, yun ang napansin ko. Kaya sa mga kasama natin, mga kaibigan natin, ng mga beginners, so, yun po yung mga advice natin, So, you have to learn it, and tuklasin nyo sa sarili nyo kung ano ba talaga ang hiyang sa inyo, Kasi, yun nga, minsan mapapansin mo, mabibilib ka, May mga tao talagang magagaling maghanda, na talagang kahit basag-basag na, durug-durug na, hindi pa bumibay ang tibay ng manok. Maraming veteranong magagaling. So, minsan, ang nasa isip natin, yung mga ganong performance is nasa gamot, pero hindi. Kadalasan, hindi nasa gamot yun. Kadalasan, tama yung moisture ng manok, tama ang katawan, magandang pakiramdam ng manok, nandyan ang tibay ng manok. Hindi yung tipong lamang na lamang sa gamot, hindi po, sa akin, hindi yan, Pwedeng may factor, pero yung manok na talagang matibay, magandang pakiramdam. Yung tipong hinog sa batak. Kasi pag ang katawan niya medyo sanay sa pahirap, na-develop mo na ang muscle niya, na kahit istag yan, talagang matibay yan. Ilalabang ka niya. Hindi yan basta-basta bibigay. So, sa amin, ganun lang din ang ginagawa namin. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Magkita-kita ulit tayo sa next video episode ng CCU Academy. And magkita-kita po tayo, sa Fiesta,
itong August 15 to 17. May expo po tayo sa SMX MOA. Kita-kita tayo doon.